Ayon sa report ay magbabalik pa nga daw itong si Anthony Davis mga kaibigan. Kung titingnan natin ang standing sa Western Conference ngayon ay nasa rank number 11 lang sila, out na nga po ang grupo pati sa play-in stage. Pero hindi pa naman malayo sila sa Phoenix Suns na ngayon may hawak ng number 10 seed. Sent him down there to practice to get some 5-on-5 work in. This week he's really testing that. He is steadfast in his determination to want to return this season, maybe as soon as next week. Ang desisyon na magbalik agad ng maaga galing sa injury ay mismong itong si AD. Dahil dyan naaamoy po natin ang malaking balak ng former Lakers champion. Ito po yun mga kaibigan kung saan makakalaban pa nga ng Mavs ang Lakers sa April 10 sa susunod na buwan sa atin dito sa Pinas. Mukhang gustong talunin ni Davis ang Lakers sa mismong teritoryo nila, ibang klase, talagang may gustong patunayan si AD sa lahat na kahit walang Kyrie ay nagbabalak pa rin si Anthony Davis na talunin ang dating kupunan. Kaya good luck na lang kung matuloy ang pagbabalik ni AD, kahit hindi na sila makapasok ng playoffs basta't matalo niya ang Lakers ay goods na para sa kanya. Kasi kung iisipin po natin ng mabuti kung walang ibang pakay si Davis sa Lakers ay mas okay sana na next season na lang magbalik kasi nasa alanganin na talaga ang team nila ngayon. Pero kayo mga kaibigan, sa ngayon ba kayo sa sinasabing maaga na pagbabalik ni Anthony Davis? Mag-comment lang po. Ngayon ay dito na po tayo sa bakbakan ng Golden State Warriors kontra Toronto Raptors. Kung saan gaya nga po ng sinabi na natin na hindi dapat pakampanti ang GSW kahit anong team ang kaharap, kasi nga nasa NBA po tayo, wala tayo sa ligang pangbarangay, lahat ng mga kupunan sa liga na ito ay malalakas talaga. Ang sinasabing mahinang team ay pwedeng talunin ang sinasabing malakas na grupo. Maganda ang naging simula ng GSW, mainit ang kanilang opensa at depensa sa maagang umpisa. Ngunit sa pagpapatuloy ay biglang init naman ang Raptors mga kaibigan. Pansin natin na nagko-collapse ang depensa ng Dubs, napakagulo nilang tingnan sa larong ito. Kung saan sa hindi inaasahang pangyayari ay nadisgrasya pa si Steph dito, masama ang pagkakabagsak ng greatest shooter, talagang namilipit sa sakit si Curry, hawak-hawak ang likod, layo naman sana sa mabigat na injury na ngayon nga ay papalapit na ang playoffs, mahirap kapag walang Stephen Curry sa Warriors. Well, hintay po tayo ng karagdagang update patungkol kay Steph mga kaibigan. Natapos pa rin naman ang third quarter na hawak ng Dubs ang 1-point lead dahil sa matinding team effort performance nila habang walang Steph sa loob. Tungo sa huling quarter ay matinding sagutan ng puntos ang nangyari dito, pero syempre hindi papayag ang GSW na matalo lang sila sa Raptors, kaya sa huli nakuha pa rin nila ang panalo. Shed gets a running start. Butler! Save the day!